introduction. Hello po, hello. Ako po muna yung magpapakilala. Ay, kilala na natin. Yan, hello po, hello. Hi! Hi. Okay, tayo po na lang. Yan, hindi ko alam kung paano umpisahan. Yan, sino po nakakalam ng team natin for the month of April? Ah, yes, Teo Tom. The power of remaining with the Lord. Ano daw po? Sabay-sabay, ano? The power of remaining with the With Lord. ano? With the Lord. Ah, linawin niyo, madami kasi remaining. Baka remaining grapes. Yan ang tip po natin for this month is the power of remaining with the Lord. Remaining, ano ba ibig sabihin na remaining? Manatili. Yan, manatili. Sino dito ang nananatiling nagmamahal sa Lord? Amen! Sino dito ang nananatiling nagmamahal sa family? Amen! Yan! Sino dito ang nananatiling nagmamahal sa akin? Joke lang. Then, mahal na natin ang isa't isa. Yan. Ngayon, gusto ko natin, ating topic ay the power of remaining with the Lord. Pero bago yung fruit that remain. May tanong muna ako, sino dito ang kumakain ng prutas? Amen. Sino naman dito yung may preference sa prutas? Sino may gusto ng grapes? Apple? Orange? Sino dito ano yung ayaw niyong prutas? Watermelon. Di ba may mga ayaw ko yung prutas? Sino dito yung ayaw ng prutas na bulok? Sino? May gusto ka dito ng bulok? Bibigyan ko kayo. Sino dito yung ayaw ng prutas na yung may sugar, yung may itim sa balat? Yung mga ganun. Ay, siguro, may nakikita tayong imperfection sa prutas. Sino may ayaw ng ganun? Kinakain niyo pa ba yung prutas kapag may imperfection kayong nakikita? Tinatanggal niyo yung mga imperfection yung nakikita sa prutas. Tama? Tayo daw, sabi, the power of remaining with the Lord. Pero sabi nga, dito sa ating vision, we are chosen and appointed to go and bear fruit. Sino dito ang in-invite? Taas ang kamay. Yung kahit nung kauna-unahan pa, nung nag-uumpisa pa lang tayo, sino dito ang in-invite? Yung in-invite ng magulang, ate, kuya, kapitbahay, mga pastora, lahat tayo in-invite, tama? Hindi tayo basta lamang pumunta dito. Maaaring tayo ay ang Lord mismo ang humipo sa atin. Maaaring gumamit ang Lord ng tao para tayo ay mapunta dito sa church. Tama po? Amen? Amen. At bilang tayo ay in-invite, bilang tayo ay gumamit ang Lord, nagpakilala ang Lord sa atin para makilala natin siya. Tayo ay minsan naging bunga. Tama? Amen ba? Tayo ay bunga. Sino dito ang bunga? Amen. Tayo lahat ay bunga. At bilang tayo ay bunga, tayo ba ay, sabi dito sa ating, tayo ba ay nananatili? Amen. Ay, nananatili ba tayo? Amen. Siya tanong kung nananatili naman tayo. Hindi. Sabi, ito kasing topic natin. Kung tayo ay nananatili na, ano ba dapat yung characteristic natin kung talagang tayo ay nananatili? Kaya topic natin is fruit that remain. Kasi tayo na yan. Tayo na yung fruit na nananatili. Ngayon, pag-uusapan po natin kung ano ba po yung fruit na talagang nanatili. Ngayon, ang ating pong pag-aaral ng unang verse, ang ating verse, pinaka-main verse is Galatians 5 verse 22 to 23. Paki-flash po. Sabay-sabay po natin basahin. Ngunit ito ang bunga ang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Una, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Yung balik tayo sa una. Isa-isahin natin ito ngayong word na katagian. Or ano yung dapat yung namumuhay sa atin kung talagang tayo ay bunga na
nasa atin ang banal na Espiritu. Na nasa atin ba talaga ang Diyos, na natili ba talaga tayo sa ating Panginoon. Una ay pag-ibig. Oy, ito yung mga gusto-gusto tawag natin mga boy-boy. Love. Pero iba man naman pag-uusapan natin. Next slide po. Dito sa ating verse, ang ating itatakil ay love muna. Proverbs 22 verse, 1 Corinthians 13 verse 4 to 5. Yun muna. 1 Corinthians 13 verse 4. Mahina ang kalaban. Ay, sorry, live tayo dito. Hindi, 1 Corinthians muna, bawal tayo tumalan. Ang taong may pag-ibig, wait lang. Ang taong may pag-ibig ay may pagtitiis, mabait, hindi marunong maingit, hindi hambog o mapagmataas. Wait, mamaya ang sunod. Madami tayong magkatalan dito. Wait lang, mamaya na. Wait lang. Dito muna tayo. Ano sabi dito? Ang taong may pag-ibig. May pag-ibig ba tayo? Amen. May pagtitiis ba tayo? Amen. Totoo. Totoo ba? Sino dito yung pagdating sa school, nagtuturo si ma'am, ang gusto ko nang umuwi ka, tagal ka ni ma'am. Sino? Ako. Yan, pagtitiis daw, mabait. Sino dito ang mabait? Nagmangat-ngat ng damit. Sino dito yung mabait? Mabait, pagtulog. Sino dito yung hindi marunong mainggit? Sino? Sino dito ang hindi marunong mainggit? Nagsasala all dyan, yung mga kasana-sana all dyan. Hindi hambog o mapagmataas. Next. Hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtalim ng sama ng loob sa kapwa. Sabi dito, dapat daw tayo bilang mga bunga ay may pag-ibig sa atin, may patience, may pagtitiis. Pag ba ikaw, para kasi sa akin dito sa verse itinuro sa atin ng Lord, dapat ang pinakauna mo talaga itatanim sa puso mo ay pag-ibig. Hindi pag-ibig sa kung sino mang tao or kung sino, kung anumang bagay. Pag-ibig na itinuturo sa atin ng Lord. Kasi maaaring yung pag-ibig na meron tayo ay iba pala. Yung akala natin pag-ibig, pag-ibig pala sa kaklase. Pag-ibig pala sa katabi. Ay, hindi pala yung gano'n. Sabi, ang pag-ibig daw, may pagtitiis. Merong kabaitan sa ating puso. Meron tayong puso na may pagmamahal sa kapwa. May puso tayo na may pagmamahal tayo sa ating sarili. Diyan papasok yung nasa unan dun sa Galatians na love, patience, kindness, generosity, gentleness, at self-control. Ang daming pasok dun sa unang verse pa lang. Kasi lahat nag-uumpisa ay sa love. Hindi love na sa mundo. Pag tayong malilito, madami kasi uri ng love, lalo na dito sa mundo. Love sa mga bagay na dito na nakikita sa mundo. Love sa mga gawain na hindi naman kalooban ng Lord. Love na sa maling panahon. Yan. Madami, iba't ibang uri ng love na tayo na-encounter sa mundo. Pero ang tanong, ang love ba ng Lord ay na-encounter na natin? Bilang tayo mga bunga, ang love ba ng Lord ay natanggap na natin? Nasa atin na ba yun? O medyo may sugat pa tayo? O meron pa tayong nakikitang bulate sa mga prutas natin na yung pag-ibig ng Lord ay may imperfect, ay hindi pa pala yun yung pag-ibig ng Lord sa atin. Imperfect, hindi pa pala maaaring yung may dumi sa prutas na, or bunga na meron tayo. Hindi pa nito. Or yun yung nakikita ng pagkabulok. Di ka ang sa bulok, kapag may maliit na bulok, lumalaki. So once na yung love natin, na hindi siya pure, na nag-love na nagbumula sa Lord, talaga siya naglalaki hanggang sa maging bulok na tayo totally. Ayaw naman natin maging bulok, diga. Kaya, ang paalala sa atin ng ating Panginoon
ang tanggapin nating pag-ibig ay yung pag-ibig ng ating Panginoon. Alam ko namang alam niyo kung anong pag-ibig ng ating Lord. Dahil ang pag-ibig ng Lord, yan yung masarap tanggapin. Hindi tayo sasaktan, hindi tayo mahihirapan, kasi nandyan yung comfort, nandyan yung pag tayo ay may hinihiling na bagay, kikiligin. Tulad nga namin Ate Mili, gagraduate na, nakakakilig, promise. Nakakakilig. At yan ay patunay ng pag-ibig ng Lord sa amin. Amen? Amen. Yan. Kahit tanggapin natin yung pag-ibig ng Lord, hindi pag-ibig ng mundo, hindi pag-ibig ng anumang materialis na meron dito, hindi pag-ibig sa tao. Mas tanggapin natin yung pag-ibig na nagmumula sa Lord. At the same time, sa pagtanggap natin ng pag-ibig natin sa Panginoon, ay tayo ay matututo din pagmahal sa ibang tao. That yun yung kindness. Hindi kasi pwedeng, ang tanggapin natin pag-ibig ay pag-ibig ng mundo na sala. Which is, yun din yung maibibigay natin sa ibang tao, sala. Kung ang pag-ibig ng mundo na ipinapakilala sa atin ay yung pagmamahal natin sa mga bagay na hindi tama, maling gawain, yun din yung maibibigay natin o yun din yung mai-influensya natin sa ibang tao, which is hindi maganda. Kung nabubulo ka na, dinamay mo pa yung iba. Diba? Hindi naman maganda. Nandito tayo ay bunga na, tayo invite na, tayo nananatili na sa Panginoon. So we should be uproot na ang bumubuo sa atin ay pag-ibig ng Lord. Amen? Amen. Next ay self-control at saka gentleness. Yan. Part din daw yan ng part yan ng pag tayo ay nagmamahal. Kailangan mahal natin ang ating sarili. Gentleness. Ano ba ang gentleness? May meaning. Sa word siya ay parang kailangan ikaw ay ano ba tawag na sa Tagalog? Mahinahon na. Yung parang ikaw sa sarili mo, alam mo ikaw ay hindi hard. Hindi ka harsh. Hindi ka harsh sa sarili mo. Ganun magmahal ng Lord. Payapa. Payapa magmahal ng Lord. Hindi nakakasakit. Diga? Self-control. Pag mahal tayo ng Lord, pipigilan tayo ng Lord sa mga bagay na hindi kalooban ng Lord. Unlike sa mundo, na kapag pag-ibig, ang ipapakilala sa'yo ng mundo, pag masaya ka dyan, go! Love kita. Pag dyan ka mas ganda, kahit anong kahinatnan mo sa dulo, go! Love kita, tuloy mo na yun. Pero pag ang Lord, love kita, itigil mo yan. Diga? Pipigilan tayo ng Lord, bibigyan niya tayo ng self-control kung hindi naman tama yung ating ginagawa. So let's accept yung pagtatama ng Lord. Magkaroon tayo ng self-control through knowing the God's love sa ating mga buhay. Amen? Ngayon, alam na natin, mahal tayo ng Lord. Susundin ba natin yan, Lord? Hindi ang mundo. Amen. Yan. Next. Bilis lang po tayo. Next is huwag na yung Proverbs to next slide mo. Romans 15 verse 13, sabi dyan, may the God of hope fill you with all joy and peace and believing so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Sino dito ang masaya? Amen. Sino? Totoo? Masaya ba kayo lahat? Talaga ba? Baka may heartbroken dyan. Ay, may tinuturo si Desai. May heartbroken ba? Madaming heartbroken, maaaring nag-fail sa exam, nag-resolve midterm, hindi pa tapos sa thesis, na-reject sa thesis, or di kaya naman family problem. Kaya madami tayong hinanakit sa buhay. Pero ang Lord, nagbibigay ng hope at pinapasaya at binibigyan niya tayo ng kagalakan sa ating mga buhay. Minsan, mula nung ako nakakilala sa Lord, mula nung ako napunta sa Gia, lagi namin sinasabi na ang church, pag kami nandito sa church, nandito ang aming kapahingahan. Alam niyo bakit? Iba kasi yung nararamdaman namin saya ng pag nandito. Though, may physical na pagod. Yung physical na pagod, di yan nawawala. Pero pag kasi ito ay sa amin na, alam mo, darating din sa point na pag mas nakilala niyo pa ang Lord, pag mas minahal, tinanggap natin ang Lord sa buhay natin, mas doon natin mararamdaman na grabe pala yung pagmamahal na binigay sa atin. Grabe pala yung hope, pag-asa na binibigay sa atin ng Lord, yung joy na binibigay sa atin ng Lord.
Kasi kapag tayo nasa bahay malungkot, tapos pagpunta sa church, makita natin yung kaibigan natin, maririnig natin sa preaching, mahal ka ng Lord. Ang Lord magbibigay sa'yo ng strength, ang Lord magbibigay sa'yo ng comfort. Ang sarap. Ang sarap kaya din sa pakiramdam na, uy, kamusta ka na? Love you. Sarap, hindi man sa mag-ano, parang hindi ako makagsalita ng gano'n. Pero masarap sa feeling pag may nagko-comfort sa'yo. Yung may kakausap, uy, kamusta ka na? Uy, hindi yung puro kay bebe time dyan. Bebe time, ako nalalaman. Tayo magkaroon muna tayo ng intimate relationship sa ating Panginoon. Kasi ang binibigay ng Lord na joy and hope ay kakaiba. Ay sapat talaga sa pinangawakan ko at alam ko ang Lord ang nagbigay sa akin ng hope at napunta ngayon sa joy, sa kagalakan. I know nung kami nag-aaral, tulad na sabi natin sa kanyang testimony kanina, naalala niya daw nung nandun siya, sinasabi pa ng mga Kuya Lim na, uy, pagpatuloy mo pag-aaral. Ini-encourage siya na magpatuloy yung pag-aaral. Ngayon, nandun yung ginamit ang mga taong yun na magbigay pag-asa sa kanya ng Panginoon. At ngayon, sa joy na siya. Kasi nga, malapit na magtapos. Magtatapos na. Magtatapos na. Malapit na, 2 months na lang. Ay, diga, doon yung makikita yung sequence. Binigyan tayo ng pag-asa ng Lord. Ano ang kinatapusan? Joy. Di ba ang ganda? Ang sarap i-claim. So, natin ang ganun mga bagay na i-claim sa ating buhay. Gusto? Ayaw. Gusto natin ng ganun. At gusto natin bilang tayo ay mga bunga, tayo ay masaya. Tayo ay, umaga sa bunga ay shining, shimmering, splendid. Yung sobrang tamis na prutas, sobrang sariwa, maganda ang ani, maganda ang pagkakabunga. Gusto natin ay ganoon tayo. Fresh. Fresh. Nandun yung nakikita sa prutas na yun, nakikita sa bungang yun, ang kagalakan, ang pag-asa. Tayo, kung tayo ay nakuha natin sa ibang tao yung hope na ibinigay ng Lord, maaaring tayo din yung maging pag-asa sa ibang tao. Yun. Next. Last. Faithfulness. Sabi sa Psalms 23 verse 4. Wala kong makita. Live tayo live. Sabi dito, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamalo ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Kung iintindihin natin yun, ang sarap. Ang sarap pala ng pangako ng Lord. Ang sarap pala ng sinasabi sa atin ng Panginoon. Sabi kasama natin ng Lord, kung tayo ay nasa madilim, sino dito yung pag nasa dilim kailangan pa ng flashlight? Oo, ako yan. Di ba kailangan natin ng flashlight? Kasi di natin kita, baka may matapakan tayo palaka. Diba, kailangan natin ng flashlight. At sabi dito, ang Lord. Kasama natin ang Lord pag tayo dumadaan sa madilim. Kung tayo ay nag-struggle, pag tayo nasa problema, kasama natin ang Lord. Kaya, huwag tayong matakot. Diga, huwag tayo matakot. Yan yung faith. Dapat magkaroon tayo ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Laliman natin yung faith na meron tayo sa Lord. Hindi yung tipong nasa kadiliman na tayo, ay umiyak na tayo ng umiyak. Tapos hanggang sa ayaw na natin, sumuko na tayo. Ayoko na, pagod na ako. Suko na tayo agad. Lagi nating alalahanin, kasama natin ang ating Panginoon. Amen? Amen. Kasama natin ang Lord kung tayo naging nahihirapan, napapagod, tayo ay naliligaw, may mga bagay na nagawa tayong mali, nandiyan ang ating Panginoon. Sabi dito, ang dala niyo'y pamalo at sa akin ay nag-iingat. Sino dito ang pinalo na ng magulang, kahit ng bata? Yan, di ba? Pinalo tayo. Bakit tayo pinapalo? Malikot. Or may ginawa tayong hindi maganda or hindi tama.
Sa tingin niyo, bakit kayo pinalo? Ano yung pinaka-purpose pa? Dahil mahal tayo at dahil gusto tayo ay maitama. Ganun din na sa atin ng Panginoon. Tayo kanyang pinapalo dahil gusto niya tayo ay maitama. Hindi para, Lord, grabe ka na sa akin. Lord, ano gagawin? Ang unfair mo. Sino dito ang makamisang nakapagsabi na? Ako, noon, parang nasasabi kang unfair. Pero mga kapatid, ito'y bahala na sa atin ng Panginoon. Ang Lord ay hindi unfair. Minsan tingnan din natin. Nung panahon ba na sinabi natin unfair ang Lord, sumunod ba tayo? Nung panahon na sinabi ba natin na grabe ka na Lord, may inutos ang Lord, ginawa ba natin? Tingnan din natin. Huwag tayong basta-basta magsasalita na ang unfair mo naman Lord. Kasi minsan, tayo pala ang unfair sa Lord. Na lagi na lang tayong pinaalalahanan ng Panginoon. Lagi na lang na tayong tinuturuan. Pero hindi tayo sumusunod. Tapos pag nagkaroon ng problema, Lord, ang unfair. Nasaktan tayo, Lord, ang unfair. Grabe na. Grabe na to. Diba? Minsan kailangan din natin i-assess ang sarili natin. Kasi ang pagpapala ay nasa pagsunod. So kung susunod tayo, nandun yung pagpapala. At hindi na, walang perfecto. Kaya hindi ibig sabihin tayo nagkamali. Eh sige, wag na lang. Hindi yung sa tipong aalis na tayo. Tanggap tayo ng Panginoon. Kung tayo nagkamali, wala tayong dapat sisihin. Ang gawin natin, Lord, patawad. Susunod na ako. Lord, ito ako, lumalapit, patuloy ng papaturo. Ipuin mo ang aking buhay, at pagharian mo ang aking buhay, ikaw ang kumilos. Huwag mong hayaan na ako ay manatili sa kadiliman. Tanggapin natin yung liwanag ng Panginoon. Kasi maaaring dito madilim, ito yung Lord, ito madilim. Ay pala'y ang tingin natin sa dilim, ay nandini nga ang liwanag. Diga? So maybe, nandito tayo sa part na tayo nabubulag, nalilito tayo, hindi tayo pala'y ang tingin natin sa, kaliwa, ay nasa kanan pala ang Lord. Ibig sabihin, may mga bagay na sa mali tayo nakatingin, baligtaan pala ang tinatahak natin. Kaya tayo patuloy na nasa dilim. So, magkaroon tayo ng pagtitiwala sa ating Panginoon. At gawin natin ilaw ang ating Lord. Lagi tayong manalangin, humingi tayo ng guidance sa ating Panginoon, ng wisdom. Yan ang pinakakailangan natin lalo na tayo ay nasa battle dito sa mundong ibabaw. Napakadami nating pagdadaanan dito sa mundo. Hindi yan natatapos sa pag-aaral. Hindi natatapos sa problema sa school. Hindi natatapos sa problema sa pamilya. Madami pa. Madami pa tayong pagdadaanan as tumanda pa tayo hanggang sa makita, hanggang sa rapture, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Ay meron tayong pagdadaanan. At ang lagi lang natin tatandaan, kasama natin ang Panginoon. Na sa bawat pagdadaanan natin, magtiwala tayo sa Lord. Pag-alapin natin yung faith na meron tayo sa Panginoon. Huwag natin hayaan na ang faith na meron tayo ay papatay-patay. Lagi natin pag-alapin. At paano ba natin yung mapapag-alap? Tayo mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Patuloy na tayo sumunod, makinig, at matuloy na mag-alap. Sabi nga ay alab, waywag. Amen? Amen. Kaya patuloy tayong mag-alab, bilang tayong mga kabataan at balang araw, tayo ay magiging apps, magiging nanay at tatay, elders, na magsasabi din sa ibang kabataan, alab, waywag. Ako, sabi nga, once a waywag, always a waywag. So, kung tayo waywag ngayon, kahit na ano pang edad natin, waywag pa din tayo. Kasi kuya rin. Diba? Waywag tayo kahit nasaan tayong edad, kahit nasaan pa tayong department. Kahit nasaan pa tayong lugar, tayo mananatiling waywag, tayo mananatiling kabataan, at mananatiling tayong nag-aalab. Amen? Amen. Yun, lagi natin tatandaan tayo mananatiling bunga na merong pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, pagtitiwala, at ano sa ito? Pagpipigil. Yan. Sa sarili. Sorry, mahina sa Tagalog eh. Yun. Lagi natin yung tatandaan, napakadami ng bagay nun, pero minsan, kahit malimutan natin yung sa word,
Lord, kailangan daw magpagtiis. Sige, sasagutan ko to. Ay, kailangan daw may self-control. Sige, hindi ko muna aawayin. Hindi ko na aawayin to. Hindi ko na aawayin ito. Sabi, kailangan daw may love. Ay, sabi ng Lord, mahalin ko daw yung kaaway ko. Huwag ko daw siyang awayin din. Maganda tayo pagmamahal sa kaaway natin sa ibang tao. Hindi yung ibang love, yung love na nagmumula sa Lord. Hindi love na mula sa mundo, yung love na mula sa Lord. Aralin natin ang pagmamahal ng ating Panginoon at yun din yung ibabahagi natin pagmamahal sa ibang tao. Amen? Amen. Yun lang po. Maraming salamat.